Pinaghahanda na ng Agriculture Department ang epekto ng El Nino sa mga magsasaka. Habang target din ng kagawarang doblehin ang bilang ng Kadiwa stores para sa mas maraming Pilipino ang mabenepisyohan ng Benting Bigas Meron na program. Yan ang ulat ni Jem Thompson. Si Romeo Reyes na may 3 anak na nag-aaral, magmula nang magretiro sa pagiging security guard, pinagkakasya na lamang ang kinikita sa pagbebenta ng tubig sa bangketa. Kaya naman napakahalaga sa buong pamilya na abot kaya ang presyo ng bigas na siyang kumukonsumo ng malaking budget nila sa araw-araw. Diyan nakakaluwang yung pamilya natin kasi mahal na talaga bigas ngayon eh. Nasa mga 50 to 60 pesos per kilo. Kaya nakakaluwang po dito, 20 pesos lang. Siyempre yung sobra, pamasahin na ng mga bata na nag-aaral. Kaya pangangailangan ng pamilya. Sabi ni Romeo, malaking bagay din ang ipinatutupad na sistema sa Kadiwa dahil pinagagaan nito ang proseso para makakuha ng murang bigas. Mas abot kamay pa ng publiko ang murang bigas na idadagdag ng mga outlets lalo na sa mga probinsya. Ay mas maganda po yun. Para naman lahat ng Pilipino makikinabang sa proyekto ng Pangulo. Mas maganda yun para hindi naman mahirapan na ganito kahaba palagi ang pila. Ayon sa Department of Agriculture, mas palalawigin pa ng pamahalaan ang Kadiwa ng Pangulo Program, kung saan magdaragdag ng mga bagong outlets at mas pahahabain ang oras para sa pagbebenta ng mga produkto lalo na ng bigas. Kasalukuyan, mayroong mahigit na 900 Kadiwa outlets sa iba't ibang bahagi ng bansa at mahigit 6 na milyong mga Pilipino na ang nakikinabang sa programang ito. Sa pagpapalawak ng pamahalaan sa programang ito, target na madoble ang bilang ng mga outlets sa iba't ibang bahagi ng bansa, kagaya na lang ng mga probinsya sa Capiz, Bukidnon, Cebu, Cotabato at Catanduanes. Layon ng programa na matulungan hindi lamang ang mga mamimili, maging ang mga magsasaka. Samantala, dahil sa inilabas na El Nino Alert ng Pag-asa, ang ilang magsasaka ay nangangamba sa malaking epekto nito sa kanilang hanap buhay. Inatasan naman ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mga kaukulang unit ng Department of Agriculture na maghanda sakaling lumala pa ang sitwasyon. Bukod sa klima, ang tensyon sa Middle East na nagpapataas ng presyo ng produktong petrolyo ang ilan sa nakikitang dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado. Ngayong Mayo hanggang Hunyo ang itinuturing na peak season ng anihan, kaya't mas marami ang kinakailangang langis para sa mga kagamitang pansaka. Kaugnay nito, malaking bahagi ng mga gulay at bigas ang direktang inaangkat mula sa mga sakahan, kaya't mura itong nabibili sa Kadiwa. Mahalaga ang mga hakbang na ginagawa ng iba't ibang departamento at pamahalaan para masiguro ang sapat na supply ng mga produkto sa bansa. Dahil ang murang bigas na nabibili ng ating mga kababayan ay hindi lang basta bigas. Ito'y butil ng pag-asang magiging maayos ang lahat. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.